Amen. Magandang umaga. Uli. Mainit ba? Salamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay naligtas. Amen? Let's read Acts chapter 1. Acts chapter 1. The title of the message is this: Ye shall receive power. Amen? Power. Ano yung mga power na meron sa atin? Acts chapter 1. In verse number 8, the Bible says, Acts chapter 1 verse 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. But ye shall receive power. Ano yung mga power na meron tayo? If you can raise your hands like this. And punta ka dito. Makikita mo, may power ka. Amen? Malupit yung power na yan eh. Gusto mo amuyin. Pero yung mga katabi mo, gusto naman yun. Pero hindi yan ang power natin pag-usapan ngayon. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay itinakon niyo sa inyong bahay-sambahan upang kayo ay aming pasalamatan, papurihan, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa inyong kabutihan sa mga nagdaang araw. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang umagang ito, panguna po ng Banal na Espiritu. Bigyan ng katalinuhan ng bawat isa. Salamat po. Salamat sa mga pagpapalang spiritual na inyo pong ipagkakaloob sa amin sa oras na ito. Purihin ka, bless rin po ang mga makakapanood ng preaching na ito. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, ye shall receive power. Alam niyo, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang una pong binigay sa atin ay ang kapangyarihan para maging mga anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1, buksan natin ang ating mga Bible. John chapter 1, in verse number 12. Sabi sa verse number, hindi man tayo anak ng sikat na pamilya, hindi man tayo anak ng mga kongresista, pero ang mahalaga mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-the best. Gusto nyo ba maging anak kayo ni Saldico? Sinong gusto? Ha? Anak ka ng sikat na artista. Halimbawa, sino mga artista ang sikat ngayon? Sino? Sino sa inyo ang nagsisi bakit anak ka ng mahirap? Meron ba dito? Wala, no? Ulit tayo pwedeng magpasalamat tayo kung tayo man ay no? Kaya pasalamat tayo kung ano yung pamilya na kinabibilangan natin. Pero ang pinaka-the sa lahat, no, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, naging anak tayo ng Diyos. Lahat ba tayo dito anak na ng Diyos? Dapat ang mga anak ng Diyos masaya. Ha? Hindi malungkot. Iba sa inyo malungkot eh. Nainitan lang, malungkot na. Alam niyo, mas mainit ang impyerno. No?
Mas mainit ang impyerno. At ang impyerno, yun yung lugar para sa mga taong hindi nagsitanggap sa Panginoong Jesucristo. Last Friday evening, nag-preach po ako sa patay. Doon sa may pabahay, nag-preach ako. Sa labas, may nag-iinuman. Sa baba, merong nagsusugal. No? Pero bumana talaga ako sa preaching. Ayong mga nasa labas, yung iba, ganun-ganun pa rin sa bingo eh. Sa letra na B. Di ba? Sa letra na I. Yung B, bubo. Yung I, ingot. Letra na N. Ano bang N? Ha? Sa letra. Lalo na nung mag-pray na kami para sa pagtanggap sa Panginoon. Yung mga nasa loob, nag tumanggap sa Panginoon. Sa labas, may tumanggap din. Pero sa baba, grabe no. Tapos ito yung sinabi ko. Pag meron sa inyo dito ang namatay at hindi tumanggap sa Panginoon. Maraming tao ngayon, sabi ko, kahit na anong iwas mo sa Panginoong Diyos, darating ang araw, haharap ka pa rin sa Panginoon. Yes. Ang tao, kahit tanong iwas sa Diyos, darating talagang araw na haharap ka sa Diyos. Pagligtas ka, haharap ka sa Diyos. Sa langit, siyempre sa tinatawag na judgment seat of Christ. Pag hindi ka naman ligtas, haharap ka pa rin sa Diyos. Pero sana, doon sa tinatawag na Great White Throne Judgment, na yung impyerno ay ililipat sa lawa ng apoy. Sa Revelation chapter 20, verse number 15. Whosoever was not found written in the book of life shall be cast into the lake of fire. No? Kung gusto ko lang sana, bumaba ako. Hoy, makinig kayo! Pero yung iba talaga, babae pa yung ano eh. Babae yun, di ba? Tinta na kayo, may ano kasi ako. Caribbean kasi. Kaya tayo maligo sa swimming pool. Hira yung swimming pool na yan. Kaya kahit na nung iwas ng tao, aharap pa rin sa Diyos. Kaya tayo na mga ligtas, no? Tayo mga ligtas. No, tingnan naman natin, Ecclesiastes ha? Chapter 12. Pagligtas, kailangan talaga maglingkod ng tapat sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng mga pinagagawa natin sa mundong ito bilang ligtas, ipagbibigay sulit natin ito sa ating Panginoon eh. Ecclesiastes 12. Bible, sila yun na Bible sila. Sa gitna ka kaya? Uy. Jose, dyan ka sa gitna. O, Ecclesiastes chapter 12. Tingnan natin to ha. O, lahat ng mga anak ng Diyos. Read. Verse 13 and 14. Ready, go. Kita nyo? Sabi ni Solomon, kung anak tayo ng Diyos, no, our duty is to keep His commandments. Yan na, itong aklat na ito, full of promises and full of commandments. Kaya lahat ng mga utos dito na applicable sa atin, kailangan nating sundin talaga. Yung sinasabi ko sa inyo na yung mga basic nyo, 5-star Christian, di ba? No? How to become a 5-star Christian? Ano yung number 1? Ano ang dapat gawin para maging 5-star Christian ka? Number 1, read your Bible. Pagbabasa ng Biblia. Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Yes. Talaga? Yes. Uy, nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Yes. Pangalawa, pananalangin. Magbabasa, pananalangin. Yan. Pananalangin.
Ang pananalangin ay utos ng Diyos. Pag hindi ka na nananalangin, hindi ka na sumusunod sa utos ng Diyos. Pag hindi ka nagbabasa, hindi ka na sumusunod sa utos ng Diyos. At saka hindi pwedeng maging selective tayo sa pagsunod sa utos. Right. Kailangan, pag utos, sundin mo yan. Kahit na mahirap sundin. Sundin mo. Amen. Babasa, pananalangin, pangatlo, merong pasok, anong gagawin? Papasok. Bakit tayo papasok? Kasi, para mabigyan ng baon. Pasok tayo. Para ano? Para mag-aral, para matulog. Para matuto. Right. Pag ang estudyante, kahit na naka-enroll ka, pero hindi ka naman pumapasok, hindi ka matututo. Right. Tama? Sa pananambahan sa lahat ng mga gawaing pang simbahan. Amen. Kasi utos yan eh. Right. Pang-apat, ating na muna ng church eh. Tapos na ako. Uy. Siguro, panggabi yata to eh. Panggabi ka? Ha? Pastilandong. Yung people, malilit. Ginawa ko na lang, ha? Ano? Magbabasa. Magbibigay. Amen. Magbibigay tayo sa Panginoon. Siyempre, una may bibigay yung buhay mo. Right. Okay? Wala pa ako sa mga puntos ko, ang mga power na binigay sa atin. Magbabasa. Nanalangin. Pagdalo. Sound with blessings. Amen. Lagi ko itong paulit-ulit, wherever I preach, lagi ko sinasabi, ang pinakasusi. Of course, you will never be faithful if you don't have faith in God. Pag faithful ka sa Diyos, ang pihira, sasagana ka sa pagpapala. Right. Amen. Eh mga estudyante, makinig kayo, hindi sinabi na an educated man shall abound with blessings. Sa totoo nga lang yan, maraming edukadong tao na kawawa yung buhay. Right. Kasi yung kanilang knowledge, yung secular knowledge, nagamit sa kamalian. Right. Tingnan nyo, punta kayo sa Sandigang Bayan, sino yung mga nililitis dyan? Mga edukadong tao. Right. Mga edukadong tao. Mga engineer, senador, Right. di ba? Mga milyonaryo, bilyonaryo. There's nothing wrong with education. Pero kung mag-aral ka lang at hindi, katapatan lang talaga, hindi edukasyon. No? Hindi rin sinabing, a handsome man shall abound with blessing. Sipin mo kung handsome man, sino lang yung pagpapalain? Isa. Kaya isko, handsome eh. O yung mga may asawa lang. Amen. Kaya nga na mag-asawa kasi handsome eh. Right. Yung iba, hansama. O, diba? Hindi rin sinabing a beautiful man. O sipin mo, a beautiful woman. Or a famous man. Or a tagatinda ng suman. A faithful lang talaga. Amen. Amen. Gusto mong sasagana ka sa pagpapala, maging tapat ka. Right. Maging tapat ka. Pag tapat ka susunod sa Panginoon. Amen. Pastor, marami na hindi sumusunod. Bayaan nyo sila. Right. Good. Basta ikaw, maging tapat ka lang sa Diyos. Amen. Kasi pag tapat ka, i-bless ka talaga ng Panginoon. Pag hindi ka tapat, magiging lizard Christian ka someday. Right. O hindi lizard, magiging cow Christian. Ano yung cow Christian? Yung kukunga.
Ang lizard Christian naman, yeah, yung bang namumuhay na maraming regrets. Living full of regrets. Di ba ang mga butiki? Butiki ba, lizard? Ganyan mga butiki, di ba? Parang sa isip mo, sayang. Sayang. Sabi na, ay, hindi ko gagawin yan. Baka mag-fail lang ako. It's better to fail than not to do something. Di ba? Failure is not final. Amen? Yes. Huwag kayo matakot na gawin ng isang bagay. Di ba? Lalong-lalo na ang pagsunod sa Diyos. Amen. Hindi tayo pinapasunod ng Diyos para ano? Para kawawain lang. Right. Ha? Kaya nga, yun yung 5-star Christian, no? Pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Kaya nga, meron tayong prayer meeting eh. Pagdalo sa pananambahan. Right. Ay, sino yung nag-post na pagdating sa gawain ng Diyos, non-negotiable dapat. Ano ba yung John nagsabi? Nakita ko sa Facebook, no? Non-negotiable. Kasi God first nga eh. Amen. God first. Diyos ang una. Hindi pwedeng second priority ang Diyos. We have so many priorities in life. Right. But among these priorities, God must be our top priority. Hindi pwedeng pangalawa siya. Ikaw ba, matutuwa ka, asawa ka? Yung mister mo, umuwi galing ibang bansa? Tapos ang inuwayan, una, hindi ikaw? Hindi ka matutuwa, ha? Right. Masasaktan ka? Remember, God is a jealous God. Amen. Ang selos, pumapatay. Amen. Kaya nga maraming mga Israelites na hindi nakarating sa promised land because God, what? Hindi nayaan ng Diyos na makarating sila. Iba nga, nangamatay because God is jealous. Right. Sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Amen. After all na sila ay inalis ng Diyos sa Egypt. No? Tapos nandun na sila sa wilderness. Si Moses, pinatawag lang ng Diyos sa Mount Sinai. Anong ginawa ng mga tao? Sabi ng mga tao, kay Aaron, O Aaron, wala pa si Moses, iniwan na tayo. Anong gagawin natin? Anong sabi ng mga tao? Umawa tayo ng Diyos. God is a jealous God. Right. Hindi pwedeng merong kahati ang Diyos sa pagmamahal. Siya dapat ang number one. Kaya nga ang greatest commandment, di ba? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, Amen. with all thy mind, with all thy strength. Right. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Nung tayo'y tumanggap sa Kanya, binigyan tayo ng kapangyarihan ng maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, be happy. Hindi pwedeng hindi pwedeng malungkot ka. Kaya pala nasabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bakit? Because of salvation. Amen. Right. Kaya hindi pwedeng hindi tayo masaya. Amen. Are you happy? Amen. Saka lagi ko itong sinasabi, insulto sa Diyos kapag naglilingkod ka hindi ka masaya. Right. Iniinsulto mo ang Diyos. No? Amen. Huwag nating insultuhin ang Panginoon. Okay? Right. So, ye shall receive power. Ano yung unang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos after salvation? Number one, sambahan, di ba? Tawag dito, bahay sambahan. Para ano? Para sambahin natin ang ating Diyos. Amen. Alam nyo, pag sinabing samba, ang dami kaya ibig sabihin yan. Anong sabi ng kaibigan ko si Paring Ray? Nasamba kita. Ano ibig sabihin nung sinasamba kita? Sabi niya, anumang dahilan, hindi mahalaga. Ano ba yun? Right. Ay, dapat pasalamatan natin ang Diyos eh. Amen. Ang daming pwedeng mangyari sa inyo sa daan. Right. Saan ka man magpunta, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Saan ba yung isang van, kasama mga bata, pagdating sa Tiplex, yung kanilang van eh, nabangga, isa lang ang nabuhay yung driver. Patay yung misis niya, patay yung mga bata. Nag-blackout na pag-gising niya. Sa hospital na siya. Kaya magpasalamat tayo. Kahit sabihin nyo na malapit lang tayo.
Kung wala ang proteksyon ng Diyos, hindi tayo makakarating dito. Amen. Oo. Ito si Levi Boy. Kararating lang nung nakarang gabi. Amen. Nandito yun. Pasalamat sa Panginoon. Bakit? Ba, hindi ka makarating dito kung hindi iningatan ng Diyos yung ano mo, yung walis na sinakyan mo. Ito din bro, kakarating mo lang kahapon, di ba? Galing Cebu. O, gikan ni sa Cebu. Dilangoy lang ka? Dilangoy? O sumakay din ng ano? Aeroplano. Kaya salamat sa Panginoon, di ba? Kaya ito pagkakataon, salamat. Nakarating po ako sa inyong bahay sa bahay. Saka makapakinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Nakikinig kayo ngayon, maya-maya. No, sinabing magpasalamat kayo sa Panginoon. Pasalamat ka. Amen. No? Every person you see in this building, in this church, pasalamatan mo. Amen. Bakit? Kasi hindi mo alam kung yung nakita mo ngayon, makikita mo pa sa susunod. Amen. Yan ang realidad ng buhay. Amen. Many times, kasama natin yung iba dito, si Nanay Lunela, kasama natin, di ba? Diyan lagi yung nakaupo. Diyan lagi sa pwesto mo, sis. Diyan. Diyan lagi nakaupo yun. No? Ngayon, di natin nakikita. Ang sunod na pagkikita, doon na sa langit. Amen. Pasalamatan natin yan. Amen. O kayo, Brad, ang layo nyo, di ba? Ito yung pinakamalayo. Pulaylan. Pulilan, di ba? Pulilan. Punta kami sa kanila, layo. Nakarating, anong oras kayo malis doon? 9, pero dumating sila, anong oras? Ano malayo? Pagagalitan ko ba yan? Nalalate? Yan layo eh. Amen. Ikaw, taga-diyan ka lang oh. Amen. Di ba? Amen. Diyan lang oh. Wala namang pinagkakaabalahan. Yung people, nalilate. Kaya sabi ng Bible, yung ating pagsamba sa Diyos, kailangan ka tanggap. Amen. Natutuwa ako pag may mga sumasamba sa Panginoon. No? Despite of the yung mga illness. Si Tata Isko. Amen. Saka yung kanyang dating girlfriend. Si Mami Linda. Tama po. Mga ano din sila, mga young ones. Young ones. Ano yung lots? Yung motor po, Bakit? pinapausok po. Sino pa usok? Yung may-ari po ng bahay. Ay, yung may-ari ng kalsada. May-ari ng kalsada yun eh. Ano sinabi ko na? May-ari ng kalsada. Amen. Tapos, hindi pa nakikinig ng maayos. Huwag ka na lang pumunta dito eh. Amen. Kaya pag pupunta dito, ready ka. Ready ka mapagsabihan. Amen. Oy, wala kayong makikitang church na ganito. Amen. Banat po. Yung pagsasabihan kayo? Ha? Amen. Amen. Ang open rebuke is better than secret love. Kaya dito sa church, hindi lang tayo sumasamba sa Diyos, kundi tumatanggap din tayo ng turo mula sa salita ng Diyos. Tumatanggap tayo ng saway mula sa salita ng Diyos. Amen. Yan yung power na binigay sa atin, power to worship. Kaya laging mapasalamatan, maging grateful tayo, maging thankful tayo sa ating Panginoon. Lord, thank you. Thank you. Kayong mga anak na kompleto pa magulang nyo, naku, pasalamatan nyo talaga magulang nyo. Amen. Pasalamatan nyo ang Diyos nyo, kompleto pa magulang nyo. Amen. Ako, inggit ako doon sa mga anak na kompleto pa ang magulang eh. At the age of 12, wala na akong nanay. Di ba? Yung iba sa inyo, kompleto pa. Kaya, i-treasure nyo
yung presensya ng magulang nyo. Right. Amen. Ang nakakainis pa, yung mga buhay pa yung tatay o yung nanay, titigas sa ulo ng mga bata. Pag namatay, paiyak-iyak, di ba? Right. Meron nga akong alam, di ba? Nung namatay na lang sa sama ng loob yung tatay. Isa sa dahilan bakit nagkaroon ng sakit sa puso dahil sa sama ng loob. Nung namatay, iiyak-iyak. Right. Ala ko nga po, maglilingkod ka lang ako. Ang kalimit, wala na talaga. Sino yung mga anak dito magulang? Sige nga, nasa ano? Kilay. Dito po. Si Rendel, parang alanganin ah. Hindi mo. Ha? Oo. Pasalamatan mo, may magulang ka pa. Lalo na may nanay ka. Kasi ngayon ay ano daw? Ha? Sige nga, taas nga ano? Yung nandito din na magulang niyo, sige nga. Pasalamatan yung magulang niyo. Ha? Amen. Huwag lang si mama, pati si papa. Right. Ikaw. Ay, ito, tayo kasi. Amen. Nung dumating ako dito, ano pa lang to? Wala pang isang taon. Nung dumating ako, bata pa lang. Diaper niyan, paro ano. Ulo. Ay, magulang mo. Ayun, no? Tayo ka kayo magulang. Amen. Ayun, magulang mo. Napakapalad mo. Amen. Ito, magulang mo. Isa mong anak, Brad. Ayun, no? Ayun ang anak niya, oh. Ano na yan? Jail guard na. Right. Nasa binsi. Paano nagkaya na? Ako, 12 years old pa lang. Wala na akong nanay. Ikaw, kompleto. Saan yung mga ibang kapatid mo? Lalo na ikaw, mapalad ka. Kompleto magulang mo, kompleto pa grandparents mo. Napakapalad. Yan si Terdy, di ba? Dito, ako hindi ko na, nung nagkaroon ako ng kamalayan sa mundong ito, nakita ko yung lola ko sa side ng Ermat, hindi ko alam yung Ermat, ha? Yung nanay ng tatay ko. Nakita ko, nakapag-alaga pa sa akin. Pero yung lolo ko, hindi ko na alam. No? Ano ba pangalan ng lolo ko? Vicente. Tapos sa side naman ng nanay ko, ay nakita ko pa, naabutan ko pa, buo. Pero may sakit na yung ang lola ko, yung sa nanay ko, ang lola pangalan Petra. Grabe, no? Yan ang mga pangalan. Petra, Olimpio, mga ganda ng mga pangalan. Ngayon, mga pangalan, mga puro pang Korean, Kim, Kim. Ayan, mama niya, papa, lola niya, sabi no, lolo, Chuhin. Ay, ni Terte. Hindi siya tanggap. Alam niyo, pag sumamba tayo sa Panginoon, masaya kaya? Yes. Masaya. God has given us the power to worship. Amen. Then pangalawa, the power to work. Yung bang kapangyarihan para magtrabaho. Kaya ang pasalamatan natin sa Diyos ay strength na galing sa Kanya. Amen. Hindi ka makakapagtrabaho kung walang lakas na ibinigay ang Diyos sa'yo. Right. Kaya nga si David, in-acknowledge niya sa Psalm chapter 18, sabi niya, I love thee, O Lord, my God, my strength. Without the strength that comes from the Lord, you cannot work. Right. Amen.
Hindi ka makapagtrabaho. Hindi nga tayo makatayo eh. Sabi ng kanta, I can't even walk without you, Lord, holding my hands. Kaya tayo nakakalakad because of the unseen hand of God eh. Right. Amen. Na pinapalakad tayo. Amen. Ay, grabe ang Panginoon, di ba? Right. Kaya sa trabaho natin, sa trabaho niyo, always acknowledge the Lord. Yes. Huwag magreklamo sa trabaho. Right. Yung iba nagre-reklamo. Hirap ng trabaho namin. Mabuti ka pa, may trabaho ka. Yung iba nga, walang trabaho eh. Right. Hindi trabaho. Pasalamatan natin. Kasi kung wala ang Diyos, eh, wala tayong trabaho. Right. Amen. Hindi lamang trabahong secular, kundi trabahong pang-spiritual. Amen. Pasalamatan din natin ang Diyos. Imagine, ang pinakamahalaga, ito, sinabi ko kay Scott, Lord, Amen. STL. Parang loto, ano? Students for the Lord. Ano yan? Yung magkaroon kayo ng mga kaibigan, tapos gather nyo sila. Matuwa pa yung mga magulang na magawa nyo. Amen. Tama po. Matuwa pa yan sila. Mama, meron nag-ano sa amin. Ano ginagawa anak? Baka naman hindi. Nag-Bible study kami. Ayun ang dapat mong samahan. Diba? Gawin nyo yan. Hindi baka magrupo-grupo kayo doon at magbuo kayo ng mga katarantaduhan. Ha? Tayo maggrupo, tapos lahat ng mga kaibigan, kilala, hanggang sa magbuo kayo. Gawin nyo lang. Hindi ba, mag-aral ka ng Bible. Ang ganda yan. Right. Amen. Anong tawag dyan? Campus Ministry. Hindi man ako makakapasok doon. Ayo. Right. Nag-aaral kayo, while studying, you are working for the Lord. Amen. Yun ang pinakamaganda. Kasi may power na kayo to work it. Amen? Yes. Yung mga anak ninyo, nag-aaral sa college, yun ang gawin nyo. Yung ano natin dito, City College. City College, napasok na. Napasok na. Sino nag-aaral dito, City College? City College. Napasok na yun dyan. Sinabi ng kaibigan ko, Pepe. Kaya nung siya ay pumunta doon ng mag-ano, merong mga nag-ano, nag-protesta. Ayaw din na makapasok yung mga law enforcement. Kaya kayo, gawin nyo yun ha. Yung mga nag-aaral na sa mga ano, magbuo kayo ng grupo. Right. Para ano? Dito tayo. Matutuwa pa yung eskwelahan sa inyo. Amen. Power to work! Right. At saka alam nyo ba, it's always a privilege na magtrabaho para sa Diyos. Right. Yun ang pinaka-the best thing. You are working for the Lord. Amen? Amen. Kung kayo nagtatrabaho sa mga kumpanya, magtrabaho din kayo para sa Panginoon. Yung mga katrabaho nyo, siran nyo, turuan nyo ng Biblia. Kasi ito yung panghuli, God has given us the power to witness. Amen. Kaya sabi doon sa Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me. Let us witness. Be a witness for Christ. Ganito yan eh. Pastor, hindi man ako marunong magturo. Ito lagi ko naririnig. Hindi, ikwento ko lang paano ka naturuan, paano ka naligtas. Right. Tama. Amen? Amen. Kailangan natin magpatotoo. Yan ang ibig sabihin ng witness. Ano yung patotoo mo? Na ikaw, minsan, hindi rin alam paano maligtas, paano, saan pupunta ang kaluluwa, pero minsan merong nagbahagi sa'yo. Nung tinanggap mo ang Panginoon, doon mo natutunan ang katiyakan ng kaligtasan. Yun lang ang ibahagi mo. Amen. Right. Amen. Yun lang ang ibahagi mo. Never be ashamed
of the gospel of the Lord Jesus Christ. Yes. Huwag na huwag kang mahiya. Amen. Huwag na huwag kang mahiya. Itong lukhang ito, basta pagdating sa Ebanghelyo ni Kristo, walang hiya po. Makapal ang mukha nito. Amen. Saan tayo dapat mahiya? Sa kasalanan. Ay. Sa paggawa ng kasalanan. Yes. Tama po. Pero pagdating sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo, dapat yung mga mukha na yan, no? Makapal ang mukha. Ay. Amen. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Dapat huwag tayong mahiya. Amen. Amen? Yes. Pag meron kang nakausap na tao, ang tingin mo lagi dyan, baka hindi ito ligtas. Pag hindi ligtas, impyerno to pupunta. Ay, tama. Impyerno to. Kaya dapat witnessan mo yan. Amen. Pag-pray ka ng pagkakataon, paano mo maipasok ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Hindi ko makalimutan yung doktora ni Darlene. Isang gabi, pagkatapos namin kumain, yung sakit. Dinala sa, nakabalik June yun June. Kasi alam ko yun, pagkatapos ng hospital, punta ako ng Negros sa Sagay. Pagbalik, pa-check up sa Brehino. I always believe in Romans 8:28, and all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So it's not good to be sick. Tama? Amen. Pero I must work it out for somebody's good. Dinala ko siya doon. Pagdating sa ang tagal namin sa sa labas, nagtatawag pa eh. Bang nakapila ka na? Siguro, 2 oras na. Maya, nung tinawag na ang pangalan niya, pagpasok namin, alam mo yung doktora niya? Isa lang yung mata. One eye. Tapos mahusay mo eh. Sabi niya, lahat na sinasabi niya sa kanya, positibo. Ano yung sakit niya? Ano sakit ng doktora? Ano yung sakit ng doktora? Cancer sa dugo, leukemia. Ano pa? Tumor sa utak. Doktora yun. May leukemia, may tumor sa utak. Diabetic. Ano ba? Sa puso pa. Sakit sa puso. Amin niya sakit. Parang complicated. Complicated na ba? Ito so habang tinitingnan ko siya, andun yung ko. Pinagpipray ko siya, Lord, tulungan mo ako na masulwinin ko to. Nung kami patapos na siya, Dok, maraming pong salamat. Kilala ko agad ako pala si Pastor Ronald. Bible Baptist Church. Salamat po sa pag-check up mo sa asawa ko. No? Dok, bago kami umuwi, pwede ba kitang maipanalangin? Sige po, Pastor, sige. Pero, bago kita ipanalangin, meron lang ako itatanong sa iyo. Yung pinakadakilang tanong. Na meron din siyempre pinakadakilang sagot. Yun, alam nyo na yun. Yung anong kailangan kong gawin para maligtas. Sa madaling salita, sa pag-uusap, tumanggap siya sa Panginoon. Tumanggap talaga ng totoo. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, ito sabi sa John 14:6, bakit sa langit tayo pupunta? Kasi sabi mismo ng Panginoon siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Sabi niya, walang taong pupunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaya tinanggap ang pastor. Sabi niya, Pastor, salamat. Sabi niya, gumaan yung pakiramdam ko. Pangalawang, nakapanpadalawang check up pa tayo. Pangalawang check-up, usap ko rin kami, talaga inano ko ba? Sigurado ba talaga to?
Yun na yung huling pagkikita namin. Hanggang sa nabalitaan namin na siya ay pumanaw na. Meron akong, wala akong yung feeling of being guilty ba? Bakit? Kasi alam ko, tinuruan ko siya ng salita ng Diyos. Amen. Kaya doon pumasok yung all things work together for good. So, hinayaan ng Diyos na siya magkasakit para ano? Para kami ay mapunta doon sa Regina Hospital kasi merong doktor doon na nangangailangan ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. That's the power to witness. Amen. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Hindi ko makalimutan yun. Mabuti talaga ang Diyos, no? Kaya, kahit kung may sakit o ano kaya ang plano ng Diyos nito? Di ba? Amen. Kaya bawat pangyayari sa buhay natin, merong laging purpose ang Diyos. Kaya kailangan alam mo kung ano yung purpose at kailangan magawa mo kung ano yung purpose na yun. Amen. O nagkasakit, so anong purpose? Para makapagpa-check up doon. Tapos pagdating doon, nakita mo, siya mismo nagsabi, may diabetes, merong tumor, merong hanggang na isang mata niya eh. Tapos, may heart enlargement pa. Sabi ko na, pero ma'am, napaka-positibo mo pa. Pero kagandahan, naturuan natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Alam mo, sabi ko pa sa kanya, kasi siya ang doktora ng ng syudad eh. Tama ba? Parang consultant siya dito ng malaki ang posisyon eh. Sabi ko sa kanya, ma'am, pwede bang naging friend ko sa Facebook eh. Pwede bang minsan dadalaw ako sa inyo at makapag-share ako ng salita ng Diyos? Nagsabi siya, sige po, pastor, pag may time, pag ganito. Hanggang sa kinuha na siya ng Panginoon. Kaya yung pagkakataon na magbahagi tayo, magpatotoo ng patungkol sa Ebanghelyo, huwag niyo sayangin. Kayo, dadaling kayo dyan sa eskwelahan, huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Graduate ka na o gagraduate ka na, wala ka pa man lang. Baka hindi nila alam na Kristiyano ka. God. Anong klaseng witness ka? Ha? Anong klaseng witness ka? Dapat alam nila. Ako, umpisa pa lang, pakilala ka agad. Ako po si Pastor Ronald Taclin. Amen. At least alam nila, pastor pala to. God. Hindi nga, ako po isang adik. Pakilala ka na agad. Amen. Mga anak ko nun, pag pinapa-enroll ko sa mga ma'am, pastor po ako. Ma'am. Amen. Yung mga anak ko, alam nila yung sinsit ko. Amen. Amen. Hindi ko na sabihin kung sino doon sa mga anak ko. Pero bata pa kasi. Amen. No? Yung babae yun eh, babae. Pero hindi ko sasabihin kung anong pangalan. Ha? Dalawa yan sila eh, dalawa. Yung si Jael. Kasi magka-classmate eh. Nung kumanong ka na. Yung sit-sit nila, alam ko. Yung sit-sit nila. Sit-sit ko, alam nila. Amen. Kaya nga mga kapatid, huwag sayangin yung pagkakataon na magpatotoo. Kayo, Brad Alvin, alam ko, meron kayong mga mahal sa buhay. God has given us the power, what? Worship. And we worship God every day. Hindi lang every Sunday. Every day. God has given us the power to work. Lalo na trabaho mo, Will. Di man madali lang. Ha? And the power to witness. Kaya ngayong umaga, pasalamatan natin ang Diyos. Ano yung dapat mong pasalamatan? Magitin mo sa panalangin. Lord, thank you. Kung ikaw ay anak, Lord, thank you. May nanay pa ako. May tatay pa ako. Amen? Pagkatapos yan, kung nandito mo, yakapin ko yung nanay ko eh. Yakapin ko yung tatay ko eh. Ha?
Wala, pero yung tatay ko, yung lolo ni Omi, ha? Hindi naman mayakap, nasa Mindanao eh. Tama? Ikaw mamaya, pasalamatan mo, may nanay ka, tatay ka, may lola at lolo ka, may tsuhin pa. Kulang ka. Kagaya ng sinabi ko, I am jealous doon sa mga bata na kompleto pang magulang. Eh, ikaw, kompleto pa, pasalamatan mo ang Panginoon. Trabaho mo. Mahirap magtrabaho mag-isa. Pasalamat sa Diyos sa mga katrabaho. At nawa yung mga katrabaho mo ay mabahagian mo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pray ka, Lord, tulungan niyo ako na maging patotoo mo yung mga hindi pa nakilala sa Panginoon, ay maturuan mo po ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Purihin. Trabaho, makapaghanap buhay. At higit sa lahat, Lord, kapangyarihan para magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa mga kapatid na nandito, sa mga bisita. Kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan sa umagang ito, iligtas niyo po. Maging ang mga nakakapanood. Sino ba? Sino? Meron. Sige. Huwag po kayo mahiya. Sige, taas ang kamay. Sige, sa mga nagtaas ng kamay po, ang Panginoong Hesus, sa buong puso ko, na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Pagdating sa chorus, ganun pa rin sa etapa, una mga bata, mga young people, then lahat ng adults. Sige. Okay. Wala, anong wala? Diyan yan eh. Last week with me.